It achieved by listening to your instinct. If you get more and more into meditation or praying, you will find that you trust your inner instinct more. If you trust your inner instinct more, as a Christian, if we have the Holy Spirit, we know kung sino po ang nasa ating sarili. Meron pong talagang totoong nananahan, tumatahan sa ating sarili po mga kaibigan. We cannot depend on our own kasi meron talagang God. Kung naniniwala po kayo na may God at siya po ay tumatahan sa inyo, sa katawan, ay alam natin kung sino po ang nasa inner self natin na nangangailangan po talaga ng ah, nangangailangan na mabuksan dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay abundant no? So mag-practice po tayo ng ganito mga kaibigan, kaya nandito po ako research ko po as a example. At ito nagbabasa ako at binahagi ko po sa inyo. You will find that you trust your inner instinct. Meron tayo niyan. Consciousness, di ba? Instinct, ano man. Meron tayo niyan. Dahil ginaide tayo ng Holy Spirit. Holy Spirit na nasa atin po ay mag-guide po sa atin. Yan po yun, yung mga inner self, mga instinct, inner instinct. Yan po yun, Holy Spirit po yan. Wala po tayong kakayahan sa sarili lang po natin. Kailangan po natin ng Holy Spirit. You are able to see beyond what's obvious and be there when you are needed, making yourself scarce when people need privacy. By incorporating all of the right methods described in the last chapter, you will immediately improve your interactions with the world and the kind of thoughts that will go through your mind. If you find yourself thinking bad things in any shape or form, replace those bad things with positive thoughts. Ay, meron ako nito minsan mga kaibigan, no? Lalo na noon. As a person, di ba, human being, meron po tayo minsan makaano ng bad things. Pero, kung alam natin na may Diyos, ipagdasal natin mismo din po ang sarili natin. Kaya po, magagalit tayo, di ba? Kung hindi tayo nakafeel ng bad things, hindi tayo magkaroon ng galit sa puso natin. Kaya connection po itong body, mind, and heart, no? Our soul. Connection po yan mga kaibigan. Kaya kailangan, kung meron po tayong naramdaman ng mga ganito, hatred, masamang pag-iisip, pray to God na mawala po yan. Ako yan po yung technique ko and amazing po. It's work. Kasi kung mag-depend po tayo sa sarili natin, as a person na mahina, hindi po makayanan maglalaki ng lalaki. Lalaki ng lalaki po ang mararamdaman nating galit at masamang pag-iisip. Kaya kailangan po nating ipagdasal sa Panginoon ng ating sarili po na papalitan ng pag-ibig para mawala po yun. Kagaya po sinabi dito, itong binasa ko po hindi po ito Bible, pero dahil interesado po ako matuto po. Kasi sa sarili ko po may mga tanong-tanong po ako, kaya bumili po ako ng libro na to at binasa ko at gusto ko pong ibahagi sa inyo para po meron din pong kung kayo po ay nakaranas ng mga ganito, galit, or ano pang hindi maganda sa sarili niyo po, mga negative, ay pwede po nating pag-aralan ang tungkol din po sa ibang libro, no? Sa ibang books na turo po para mapabuti tayo mismo ang ating inner self. Dahil
as a Christian, ang inaano sa atin, yung hihingi tayo ng tawad at manampalataya sa Panginoon na tayo ay kanyang patawarin. Pero may working po kasi yun mga kaibigan eh. We work also para po mabago talaga ang buhay natin. Yan. Sabi nga nila na ang kaligtasan ay nasa faith. Meron na po tayo, pag once na nag-faith po tayo, ligtas na po tayo, no? Yan po ang, ayun po, sa turo. Pero totoo po, naniwala po ako. Pero kung naligtas na tayo, mayroong working po yun. Para din po sa ating buhay. Kasi kung wala kang work na mabuti, paano naman magwo-work din yung sinasabi nga na what you do ay yun din po ang matanggap mo, 'di ba? Kung hindi natin iwo-work 'yan. Kaya mahirong pong gawa at lalo pong makagawa tayo ng mabuti kung meron po tayong totoong pananampalataya na po sa Diyos dahil nga po may guide na po tayo. Kaya ako naman ito binabasa ko lang dahil nga yung sa Bible, may mga question din po ako kung paano nga ba i-apply ko sa sarili. Kaya ito po, spiritual teaching, binasa ko rin po at meron din pong mayroon pong mga word na based on the Bible din po. Hindi man sinabing from the Bible pero kung tungkol po sa pag-uugali, hindi po magkaiba. Kaya wala pong sa mundong ito, wala pong kaibahan kung turo po sa mabuti at saka sa masama. Kasi ang Bible din po, yun din po ang itinuro sa atin. Ang kaibahan nga lang dahil may kaligtasan. Yun po ang ano sa atin. Advantage pala, hindi ibig sabihin na disadvantage, kundi advantage natin dahil tayo ay merong kaligtasan. Sa iba kasi dito sa mga ibang spiritual teaching, wala pong gano'n. Yung parang you do on your own work. Para sa akin naman, I cannot do on my own work without the help, no? Help ng Holy Spirit po. Dahil totoo pong may espiritu, bad spirit and good spirit po. Yung bad spirit, syempre hindi ka makagawa ng mabuti. Kung good spirit ang nasa atin, makagawa tayo ng mabuti. May pag-ibig po doon kasi yun po ang itinuro sa atin ng Diyos. So mag-continue na po ako ng basa mga kaibigan ha. Right understanding is achieved by listening to your instinct as you get more and more into meditation. So meditation, prayer, di ba? As a Christian, we pray. Pwede din tayo mag-meditate kasi sinabi, examine yourself. Yun. Sa pagkakaunawa ko po. Examine natin ang ating sarili by meditation para makilala natin ng ating sarili, mga kaibigan. Kilalanin po natin. Kaya ang maganda dito, may tunutulong mindfulness, good speak, good action. Kaya yun, walang kaibahan sa Bible, di ba? Kasi tinuturo sa atin magandang kagabihan. Kaya nga sabi, seek it first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness. Ito na po yun. Good speak, good action, good thinking. Yan po yun mga kaibigan. Kasi kung meron kang good thinking, makagawa ka ng mabuti, di ba? Kung wala, hindi maganda ang pag-iisip mo, paano ka makagawa ng mabuti. Yun po yung mga kaibigan. So, ang sabi dito, you will find that you trust your inner instinct more. Kung we get more and more into meditation, the same po sa Bible na itinuturo, if we pray, very important po yan. Kasi ang prayer, connection po yan. Ang ating inner self doon po sa higher God, no? Connection. Kaya
We need to meditate prayer and so on. You are able to see beyond what's obvious and be there when you are needed, making yourself scarce when people need privacy. By incorporating all of the right methods described in the last chapter, you will immediately improve your interactions with the world and the kind of thoughts that will go through your mind. If you find yourself thinking bad things in any shape or form, replace those bad things with positive thoughts. Yan, shift mo kagad, no? Dito ang turo dito, na kung mag-iisip po tayo ng masama, ano natin, in positive thoughts, in positive ways. Kung kayo po mga kaibigan, paano? Halimbawa, naisip tayo ng masama, paano natin mapaisip ang ating pag-iisip sa mabuti, no? Yung parang shifting from bad to good thoughts. Sa akin, kung ako ay apply better sa mga verses po from the Bible, dahil it helps a lot. It give us strength. The Bible is spiritual word po yan from God, di ba? Para sa akin yan po yung apply ko sa sarili ko kung nag-iisip ako ng masama. Kukunin ko kagad yung mga verses na alam ko na how to make me good person, good mind, no? Especially those love of God. He loves me. Yan po yung mga pinanghahawakan ko, mga kaibigan. Kaya tao lang tayo, makakaisip talaga tayo ng masama. Pero huwag naman pananatihin para hindi po tayo magkakasala, di ba? Everything, kaya ang turo dito is middle. Dapat nasa middle lang po tayo, hindi po di ba kung sa mayaman ka, over mayaman and over poor. Nasa Bible din po yan, mga kaibigan, na kung paano na lang kung maging mayaman at nakakalimutan ang Diyos. So, doon naman sa mahirap, ayoko rin maging mahirap dahil baka makakalimutan ko at ako ay magnanakaw. May mga ganun pong word. Kaya, dapat nasa middle lang po talaga kasi balance, di ba? Balance po. Ganun din po, ano natin sa buhay natin. At tama nga yung sinabi din dito, nabasa ko kanina na parang gitara. Ating isipin natin ang gitara, di ba? Kung ang string niya ay maluwang, hindi matutuno pag gitarahin natin. Pag masikip naman, ganun din. So, kailangan, di ba, yung gitara ay balance talaga yung pagka-tuning and then magiging harmony yung ano niya, paggagamitin na siya, gigitarahin na siya. Ganun din po ang buhay natin, mga kaibigan. No? Kaya, yun nga din po, no, kung sa spiritual na paniwala natin as a Christian, kung nasobrahan naman tayo, doon din parang lost mind, no? So, balance din po talaga kasi ang Ginoo, ang Diyos, hindi po siya God for confusion, yung ganun. God is sa tama din po siya. Kaya naniniwala ako if we are led sa totoong Holy Spirit, tayo po ay nasa tamang daan. Hindi po ang Diyos nagdadala sa atin sa yung bang sobra at saka yun namang kakulangan. Tama lang. Kung sa Panginoon talaga, no? Kahit sa buhay po natin, para maging satisfied po tayo, mga kaibigan. Gusto mo super yaman ka, mga kaibigan? Gusto mo rin sobrang hirap ka? Hindi naman, di ba? Gusto natin tamang-tama lang. And then, serving with the Lord. Yung true happiness in our life po. No, inside our inner self.